Magandang hapon po muli sa bawat isa. Good afternoon. Masaya ba kayo? Amen. Amen? Amen. Parang di po tayo masaya. Amen. Amen daw, hindi daw masaya. Sige po, buksan po natin ang ating mga Bible sa Book of Romans. Romans chapter 6. At babasahin po natin ang verse 3 hanggang verse 12. Say amen po kung nakita nyo na po. Amen. Romans chapter 6 and we will be reading verse 3 up to verse 12. Sabayan niyo po ako sa mahinang pagbasa at paki-share na lamang po sa ating mga mahal na bisita sa hapong ito. Romans chapter 6 verse 3 up to verse 12. Verse 3, sabi po dito, "Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into his death? Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more. Death hath no more dominion over him. For in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed into sin, but alive unto God through Jesus Christ, our Lord. Last verse, verse 12. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the last thereof. Tayo po'y sumandaling manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa hapong ito, sa muli na pagkakataon na gamitin niyo po ako na instrumento upang magpahayag ng iyong salita, Lord. Dalayan ko, Lord, kayong maitaas sa hapong ito, sa salita niyo na aming mapag-aaralan, Lord Ama. Salamat po sa inyo pong awat biyaya. Salamat po, Lord, sa inyong katapatan sa amin. Salamat po sa inyong kabutihan, Lord Ama, sa mga nagdaang araw, especially, Lord, na iningatan niyo kami habang kami ay nasa campsite, Lord Ama. Salamat, Lord, sa mga mensahe, salita, challenges na aming narinig, Lord Ama. Dalayan ko, Lord, na sa hapong ito, sa aming salita ni aming mapag-aaralan, bagamat ito ay naituro na sa aming preaching competition. Pero Lord, dalayan ko na itong mensahe na ito ay magbigay sa amin pa ng pundasyon para sa aming buhay pananampalataya, Lord Ama. Lalo sa tema naming crucified. Lord, kung meron po kayo nakikitang kasalanan sa amin, karumihan, mga bagay, Lord, na nakikita niyo pong hadlang, Lord Ama, sa amin, ay pagpatawad niyo nga po ito. At dalayan ko, linisin niyo nga po kami ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. At ang makita niyo po sa amin, Lord, ay ang kabanalan ng Panginoon, Lord. Balutin niyo nga po kami, Lord, ng banal na Espiritu. At kalahin ko na kami mapuspos, Lord Ama, habang kami nananambahan sa hapong ito. Dalayan ko, Lord, kayong siyang mangusap sa bawat isa, gamit ang iyong banal na Espiritu. Hindi ko po alam, Lord, kung paano po kayo magdidil sa bawat isa. Pero dalayan ko, Lord, na ang nawa
na ang salita nyo ay mag-pierce sa amin, Lord Ama. Yung katotohanan mula sa inyong salita. Lord, kayong siyang aming maitaas, Lord, sa hapong ito. At sa aming bago kami magsimula, dalangin lang po namin, Lord, ang iyong lingkod, ang aming pastor, patuloy kayo magbigay kalakasan sa kanyang pisikal na pangangatawan. At dalangin ko na nawa sa susunod ay makasama na po namin siya sa aming pananambahan. Salamat po muli. Patuloy kayong magpala at patuloy na kumilos sa hapong ito. Ito po'y aming samot na lang sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Maaari na po tayong magsiupo mga kapatid. At before we start, gusto ko lamang po na tayo po'y paalalahanan sa ating pananambahan po, no? Na let us keep our worship holy, mga kapatid. No, na wag nating hayaan na yung salita ng Diyos ay hindi pumasok sa ating puso't isipan. No? At iwasan po natin na patayo-tayo, palabas-labas. Ano po? At hanggat maaari, labanan po natin yung ating antok kasi binigyan tayo ng ating Panginoon ng kapahingahan, oras para magpahinga. Ano po, at hindi po ito yung oras para matulog. So, sana naman po bigyan natin ng respect yung ating worship. Ano po? At keep this, sabi ko nga po, keep our worship holy, mga kapatid, sa harap ng Panginoon. Kasi, again, mga kapatid, binigyan tayo ng oras ng Panginoon para magpahinga. At kung hindi tayo nagpahinga sa oras na yon, hindi kasalanan ng Panginoon yun. No? Kasalanan po natin yun dahil tayo po ang matigas ang ulo at hindi sinusunod yung binigay na oras ng Panginoon para sa kapahingahan ng ating pisikal na pangatawan. No? So, iwasan po natin yung matulog, tapos yung tumambay sa labas. Ano po? Kaya minsan mahirap no? Kapag kailangan natin ng salita ng Diyos, wala tayong mahugot kasi hindi naman talaga tayo nakinig ng salita ng Diyos. Ano? So, kaya minsan, ang tigas ng ulo natin kasi hindi natin narinig ang katotohanan ng salita ng Diyos. Apo? So, sana nandito po yung ating puso at isip. Amen? Amen. Kasi kakatapos lamang po ng ating camp. Amen. At nawa yung ating espiritu, yung ating puso, yung ating kaluluwa, ay nandito kasama ng Panginoon sa ating pananambahan. Ano po? So, yun lang naman po yung ating paalala, mga kapatid. Kasi mahirap na galing tayo ng camp at sinasabi natin na blessed tayo sa mga salita ng Diyos. Tapos pagdating natin dito, kumbaga ang bilis mag-shift ng ating ng spirit. Ano po? So, parang doon sa camp, spiritually high tayo. Tapos pagdating natin dito, ilang araw lang ang lumipas. 'Di ba? Nasa lowest na tayo bigla. So, mga kapatid, ibig sabihin lang po nun, wala po tayong natutunan sa camp. Pag ganun po tayo, mga kapatid, no? So, tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon na muli ay tayo po'y nandito po para magpahayag po ng salita ng Diyos at sa ating pastor na nagtiwala muli para po tayo ay magpahayag para gamitin at magturo po ng salita po ng Diyos. Again, gaya nga po ng sinabi ni Preacher Harry kaninang umaga, sa preaching competition, kumbaga napakaikli ng oras para maibigay yung talagang whole counsel ng Panginoon. Ano po? Na talagang kailangan mong ibuod. Kailangan tipirin mo yung talagang sasabihin mo lang yung pinakamahalaga na content ng mensahe. So, pero ngayon ay tayo pinagpapasalamat dahil nabigyan po tayo ng pagkakataon para muli ay mas may paliwanag pa yung salita po ng Diyos. No po?
So, hindi na po tayo magpapakatagal. Meron pa po tayong awarding mamaya. Amen. Excited na ba kayo? Sino yung mga nanalo? Sino yung overall champion? Ano po? So, sana excited po tayo, no? Dahil yun lang naman po ay friendly competition. Brotherly competition lang naman po yun. Amen. At hindi naman po tayo magkakalaban po dito. So, ayun. Binasa po natin ang Romans chapter 6, verse 3 hanggang verse 12. At sige po, ang title po ng ating message this afternoon is Piercing Purpose, the first step of obedience. The first step of obedience. Gaya nga po ng sinabi ko po nung nakaraan, mga kapatid, the first step of obedience o yung tinatawag na baptism, oftentimes nane-neglect itong katuruan po ng baptism sa atin bilang mga anak na ng Diyos. Bagamat tinuturo po natin ito sa mga newly baptized at nandito yung mga newly baptized natin, no? Sayang wala si Jacob. Papunta ba siya? So, ito ay tinuturo natin sa mga bagong baptized na mga miyembro. At sinasabi natin na yung tubig ng bautismo ay is a picture of the Lord Jesus Christ, His death and His resurrection. Ano po? Pero may kita po natin na ang katuruan sa patungkol sa water baptism ay meron palang mas malalim na kahulugan. At hindi lang dapat ito na ituturo o hindi lang ito dapat nabibigyan din sa mga bagong bautismo na mga miyembro, kundi sa atin din na mga matatagal na. It is a reminder sa bawat isa na tayo bilang mga anak na ng Diyos ay mamuhay kagaya ng Panginoong Jesucristo. Kagaya ng mga sinasabi natin, kagaya ng tinuturo natin sa mga bagong ligtas na mga bagong miyembro ng gawain ng Panginoon. Ano po? For them, it is a lesson, but for us, sa mga matatagal na, it is a reminder sa atin na we are crucified with Christ. Ano po? Na tayo ay kasama ni Kristo na napako. Ibig sabihin, kasama tayo ni Kristo na namatay sa ating mga kasalanan. Na kung paano ang Panginoong Jesucristo namatay sa krus, napako sa krus, ganun din dapat ang ating kasalanan. Nakasabay ng Panginoong Jesucristo na yung ating kasalanan ay maipako din natin kasama niya. Nakasama niyang mamatay yung ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng panibagong buhay sa Panginoong Jesucristo. Nakagaya ng Panginoong Jesucristo. Ano po? Kaya nga po yung ating first point, di ba? May kita po natin, to have a Christ-like identity. Na yung identity natin, na yung sinasabi natin, di ba yan yung pinapaliwanag natin mga kapatid? Na ito yung identity natin sa Panginoon. Itong baptism na ito, yung tubig ng bautismo na ito, ay nagbibigay sa atin ng identity na tayo ay na kay Kristo na. Amen? Amen. At itong sinasabi po natin mga kapatid, sabi nga po ng salita po ng Diyos, therefore, sa verse 4, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Yan po yung sinasabi po ng salita ng Diyos. Ang sabi sa verse 3, ang sabi, know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. Ano po? Nung sinasabi po ng salita po ng Diyos ni Apostle Paul, sa bawat isa sa atin, mga kapatid, hindi nyo nga ba alam? Sabi niya, know ye not? Hindi nyo ba to alam? O hindi nyo ba alam na that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death?
na tayong mga binautismuhan sa Panginoong Jesucristo ay binautismuhan kasama o kagaya ng pagkamatay ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, di ba, ang sinasabi natin, ang baptism ay picture of death o yung picture ng Panginoong Jesucristo. Kaya kapag tayo ay nilulubog sa tubig, pinipicture nun yung kamatayan ng ating tagapagligtas ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, sabi ni Apostle Paul sa verse 4, therefore we are buried with Him. Kasama tayong inilibing ng Panginoon. Di ba po? By baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Verse 5, sabi dito, for if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Ang sabi diyan, for if we have been planted together in the likeness of His death, o in the likeness of His death, sabi diyan, kung gayon nga na tayo ay namatay, kagaya ng kanyang kamatayan, we shall be also in the likeness of His resurrection, yung identity ng Panginoon, na meron tayong buhay, panibagong buhay, mga kapatid. Na yung dating ikaw, dapat patay na. Na yung dating tamad, yung dating mayabang, wala na yon. Yung espiritu ng kayabangan, yung espiritu ng pagiging envy, yung pagiging greed, pagiging sakim, sa kapangyarihan, sa kahit anong bagay sa mundong ito. 'Di ba? Yung katamaran. Gaya nga po ng sinabi ko po nung nakaraan Hindi ba natin naisip na yung ating role sa ating skit, baka meron tayong ganong kasalanan na tinatago na hindi lang natin maamin sa ating Panginoon. Na hindi lang natin maibigay sa Panginoon. Di ba? Baka ikaw yung mayabang doon. Baka kaya naibigay sa iyo yung role ng pagiging envy o pagiging greed, ay kasi greed, meron tayong tinatagong greed sa puso natin. Meron tayong tinatagong inggit sa puso natin. Namumuhay tayo sa lust. Ano? Ano po? Di ba mga kapatid? Ang sabi ng Panginoon, patay na tayo dyan. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung talagang tayo ay ligtas na, kung talagang tayo ay niligtas ng Panginoon, kung sinabi natin na tayo ay anak na ng Diyos, dapat ang buhay natin ay kagaya na ng Panginoong Jesucristo. Na kung siya ay namatay, di ba? Na dapat tayo din ay namatay na din sa ating mga kasalanan. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, di ba? Sabi ng Galatians chapter 2 verse 20, di ba? For I am crucified, or I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Na ang Panginoong Jesucristo na ang namumuhay dapat sa atin. Yung identity na ng Panginoong Jesucristo. Ano yung identity na yun? Na tayo ay buhay na. Ligtas na. Anak na ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga sabi dito, knowing this, that our old man is crucified with Him. So verse 6, that the body of sin might be destroyed. Yan po yung sinasabi ng verse 6 sa chapter 6 po. That henceforth, we should not serve sin. At sabi ng salita ng Diyos, di ba, na kung sino yung gumagawa ng kasalanan is a servant of sin. Ang sinasabi ni Apostle Paul, mga kapatid, knowing this, that our old man is crucified, nakasama ng crucified ng Panginoon yung lamang nating makasalanan. Nasabi diyan, that man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed. Na masira, mawasak, na yung ating mga fleshly desires. Yung mga kasalanan natin sa lupa, mga kapatid, yung mga kasalanan na ipinapamuhay natin dito sa lupa. Yun po yung sinasabi po ni Apostle Paul, mga kapatid, na yung identity natin, yung pagkatao natin, yung pagkakakilanlan natin. Ang hirap sa atin, mga kapatid, yung iba sa atin,
hindi nakikita ang Panginoong Jesucristo. Hindi na identity na Kristiyano. Bakit? Kasi kagaya ng pamumuhay ng mga taong hindi ligtas eh. Diba? Kapag sila umiinom, nandun ka din. Kapag sila ay nagchichismisan sa office, nandun ka din. Minsan, bangka pa tayo. Minsan, nangunguna pa tayo sa chismisan. Minsan, nangunguna pa tayo sa kayabangan. Ang mahirap, nangunguna tayo sa katamaran sa pagpasok sa ating mga trabaho at eskwela. Diba? Na estudyante tayo, sinasabi natin, Kristiyano tayo, pero tamad tayo mag-aral. Lagi tayong absent. Di ba po? Na yung identity natin, hindi nakikita ang Panginoong Jesucristo. Na even yung pagsisimba natin, kinatatamaran natin. Minsan nga, nandito na tayo eh. Yung pakikinig, kinatatamaran pa natin eh. Kaya ang nangyayari, tinutulugan natin ang salita ng Diyos. Tapos magdadahilan tayo, di ba? Na ang sakit ng ulo natin. Bakit? Sino ba ang puyat? Sino ba ang nagpuyat? Sino ba ang hindi nag-ready ng kanyang katawan? Alam naman natin na may pananambahan kinabukasan. Bakit ka nagpuyat? Bakit hindi mo ginawa yung mga dapat mong gawin para makatulog ka ng maaga? Kung kailan gabi, kailan madaling araw, doon natin naasikasuhin. Ano po? Minsan sinisisi natin, sinasabi natin para tayong sino ba yon? Yung si Gia sa skit, yung kain ng kain, tapos sasabihin niya, Nay, ang sakit ng tiyan ko. Sino ba may kasalanan doon? Di ba? Angal tayo ng angal, ang sakit ng ulo natin, ang sakit ng tiyan natin, ang sakit ng katawan natin. Sino ba may kasalanan nun? Tayo mga kapatid. Huwag natin isisi sa iba. Tayo ang may kagagawan nun, mga kapatid. Diba? Ang Panginoong Jesucristo, hindi natin pwedeng sisihin. Lahat tayo, binigyan tayo ng oras ng Panginoon, ng Diyos. Lahat tayo, pare-paras ng oras. Hindi naman 26 hours yung sa inyo eh. Diba? Hindi naman 48 hours eh. Gaya nung sa balita 48 oras eh. Di ba po mga kapatid? Ang hirap sa atin, nagdadahilan tayo. Ginagawa natin ng dahilan yung katamaran natin. Yung kasalanan natin. Gumagawa tayo ng dahilan, nagiging abogado tayo ng ating sariling kasalanan. Diba? Kaya nga sabi ng ating pastor yung excuses, maganda lang yan sa mga taong nagsasabi. Sa pandinig na nagsasalita. Ang dami nating excuses pagdating sa Panginoon. Pero ang tanong, ang excuses ba natin sapat na iharap sa Panginoon? Di ba po? Ang Panginoon hindi nag-excuse. Hindi siya sabi nga, di ba, 300 pounds daw yung, tama ba? Yung cross. Kung i-convert natin into kilograms, nasa 150, 140 plus, more or less. Diba? Hindi siya nagdahilan na ang bigat-bigat naman nito. Hindi niya tinapon. Diba? Yung suka na binigay sa kanya, instead na inumin niya, alam niya naman na suka yun eh. All-knowing siya eh. Pwede niya naman isaboy sa mukha niya yun eh. Yung nagbigay sa kanya eh. Pero anong ginawa niya? Ininom niya pa din. Para sa'yo, para sa akin. Para mamatay sa ating mga kasalanan. Na ang Panginoong Jesucristo namatay, wala namang kasalanan. Diba? Yung purpose ng Panginoon para sa atin ay matupad. Maligtas tayo. Mamatay tayo sa ating mga kasalanan, mga kapatid. I remember the story of Gomer and Hosea. Di ba?
Si Hosea, sinabihan ng Panginoon na mag-asawa ng adulterous woman. Or, kumbaga, harlot. Bayaran. Dahil yung panahon na yon ay ang bayan ng Israel, o ang bayan ng Diyos, ay kagaya ng ni Gomer, na niligtas ng Panginoon, minahal ng Panginoon, pero anong ginagawa nila? Pabalik-balik sila saan? Sa pagsamba kay Balaim. Na hindi nila nakikita na yung pagmamahal ng Panginoon, yung pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Diba, anong ginawa ni Gomer? Meron na siyang 3 anak. Umalis siya sa kanyang tahanan. At nakita siya ni Hosea. Sabi ng Panginoon, puntahan mo si Gomer. Diba? Nasa siya? Bentahan ng mga babae. Ang ginawa ni Hosea, sabi ng Panginoon, bilhin mo yung asawa mo. He paid in full. Kagaya ng ginawa sa atin, mga kapatid. Kagaya tayo ni Gomer Niligtas na tayo ng Panginoon Pero ito tayo, adulterous. Naghahanap ng ibang Diyos. Makasalanan. Na hindi natin nare-realize na niligtas tayo ng Panginoon. Hindi natin nare-realize yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin. Na hindi natin na-realize o nakikita kung paano namatay ang Panginoong Jesucristo, paano naghirap sa atin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi ng salita ng Diyos, di ba? For he that is dead is freed from sin. Na kung siya'y namatay, o na for he that is dead, na siyang patay, ay malaya na sa kasalanan. Wala nang talikala sa atin ng kasalanan, mga kapatid At dapat sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, malaya na tayo sa kasalanan. Hindi ka na dapat namumuhay diyan. Yung identity natin na bilang mga anak ng Diyos, na bilang mga niligtas ng Panginoon, ang sabi diyan, malaya na tayo sa kasalanan. Kaya bakit tayo nahihirapan? Kung talagang pinalaya na tayo ng Panginoon, dapat malaya na nga tayo. At dapat hindi na tayo nahihirapan na ibitawan yung ating mga kasalanan, yung ating mga kasamaan. Ano po, mga kapatid, bitawan na po natin yung mga kasalanan na ayaw nating bitawan. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, pinalitan ng Diyos yung ating mga batong puso Yung mga matitigas na puso natin ng fleshly heart. Ibig sabihin ng flesh malambot Diba? Yung flesh, di ba malambot? Kumbaga, yung kaya kumbaga, sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, na magkaroon tayo ng pakiramdam. No, ang bato, walang pakiramdam yan Di ba? Kaya mga kapatid, makita natin, ma-realize natin, mga kapatid, na tayo ay malaya na sa kasalanan. Ang sabi ng verse 8, now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Na kung sabi dito, knowing that Christ, sa verse 8, now if we, na kung talagang tayo ay patay na, kasama ng Panginoong Jesucristo, tayo ay naniniwala, sabi diyan, na tayo ay we shall also live with Him. Na tayo ay kasamang mamuhay ng Panginoong Jesucristo. Yung buhay na ipinamuhay ng Panginoong Jesucristo ay makita din nawa sa atin. Kasi sinasabi natin kung talagang tayo ay ligtas na, kung talagang ang Panginoong Jesucristo ang ating tagapagligtas, at sinasabi natin na tayo ay patay na kasama ng Panginoong Jesucristo, ay sabi diyan, naniniwala din tayo na siya'y muling binuhay. Di ba? Na dapat tayo ay buhay na din. Na yung ating buhay
bilang mga anak ng Diyos ay talagang buhay na kasama ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, yung pamumuhay ng mga ligtas. Hindi na yung pamumuhay ng mga tao sa labas. Hindi na yung pamumuhay ng mga tao makasalanan na walang Diyos sa kanilang mga puso. Na huwag tayo makita na kasama nila. Na tayo pa yung nangunguna. Yun po yung sinasabi ng salita po ng Diyos, mga kapatid. Na huwag makita sa atin na sinasabi natin na tayo yung mga Kristiyano, tapos tayo pa yung mga nangunguna sa kasalanan. Tayo pa yung nangunguna sa gimikan, sa inuman, sa kasamaan sa loob ng ating mga tahanan. Ano po, namumuhay tayo ng parang walang Diyos. Namumuhay tayo na parang walang tagapagligtas. Yun nga ang hirap, mga kapatid eh. Minsan mas ano pa tayo eh. Tawag dito, mas malala pa tayo sa mga taong hindi ligtas. Na ang dating parang sila ang may totoong Diyos. Na ang dating sila yung may tagapagligtas talaga. Nakakalungkot, di ba? Na tayong sinasabi natin na mga ligtas, laging nasa loob ng simbahan, sinasabi natin, punong-puno tayo ng salita ng Diyos, tapos tayo pang hindi nakikitaan ng kabanalan. Yan ang masakit na katotohanan, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, sinasabi dito, na kung talagang tayo, sinasabi natin na tayo ay namatay kasama ng Panginoong Jesucristo, na dapat tayo din ay mamuhay kagaya ng Panginoong Jesucristo. Knowing that Christ being raised from the dead, dieth no more. Yung sinasabi ng salita ng Diyos, no? Na ang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay sa mga patay at hindi na siya muling namatay. Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Na yung dating tayo, dapat hindi na natin binabalikan. Yung old man, yung old sinful natin na nature, na hindi ligtas, na dapat hindi na tayo babalik doon. Sa istorya ni Hosea, sa Book of Hosea, may kita niyo po yung pagiging backslider ng mga Israel, ng bayan ng Panginoon. Nawala yung puso nila. Na sila ay bumalik sa dating sila. Alam niyo po, sabi ng Panginoong ng salita ng Diyos sa Hosea, chapter 11 ata yun. Hosea chapter 11. Anong sabi dito? Ayan, sa verse 1, sabi diyan, when Israel was a child, then I loved him and called my son out of Egypt. Alam niyo po, nakikita niyo po dito yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Sa bayan ng Israel. Sabi niya dito, when Israel was a child, ibig sabihin, nung nagsisimula pa lang, nung bata pa lang, kalalabas pa lang nila ng Ehipto. Sabi niya, then I love him and called my son out of Egypt. Tayo, mga kapatid, ang picture ng Israel sa panahon natin, tayong mga anak ng Diyos. Tayong mga ligtas. Tayong mga niligtas ng Panginoon. Tayong mga sumampalataya sa Panginoon. Ang sabi diyan, when Israel was a child, then I loved him and called my son out of Egypt. As they called them, so they went from them. They sacrificed unto Baalim and burned incense to graven images. Ayun, nakakalungkot. Niligtas tayo ng Panginoon. Sinasabi natin, anak tayo ng Diyos. Pero ito tayo, pabalik-balik sa ating kasalanan. Pabalik-balik sa dati nating buhay. Pabalik-balik sa mahal nating kasalanan. Ano po? Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa verse 9, di ba? Knowing that Christ being raised from the dead, dieth no more.
Hindi na siya muling namatay. No? Ng Panginoong Jesucristo, nung siya ay namatay, nung muli siyang nabuhay, hindi na muli siyang namatay. Na ang sinasabi ni Apostle Paul dito, na ikaw na binuhay ng Panginoon, na iniligtas ng Panginoon, huwag ka nang bumalik sa dati mong buhay. Patay ka na dun eh. Diba? Pinatay ka na ng Panginoon dun. Pinako mo na yun eh. Pinako na ng Panginoon Jesucristo yun sa krus. Yung kasalanan, yung laman nating makasalanan, pinako na nakasama ng Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi ni Apostle Paul, mga kapatid, yung sinasabi niya dito na huwag ka nang bumalik. Huwag mo nang balikan. Huwag ka nang lumakad patalikod. Lumakad ka kapaharap kasama ng Panginoong Jesucristo. Diretso, hindi pagilid. Di naman tayo mga alimango eh. Diba? Ang hirap sa atin, sumasideways pa tayo eh. Ang dami nating gustong lakaran. Ang gusto lang naman ng Panginoon, lumakad tayo kasama niya. Pero tayo, para tayong kabayo, pag walang tapaoo, kung saan-saan lumilingon. Kaya kung saan-saan tayo napupunta, kung ano-ano yung nagagawa natin, na hindi kalooban ng Panginoon. Ano po? Kaya sabi ni Apostle Paul, hindi na siya muling namatay. Death hath no more dominion over him. Na kung paano ang Panginoong Jesucristo na muling nabuhay at yung kapangyarihan ng kamatayan ay wala ng tawag dito, power sa Kanya, dapat ganun din tayo. Na hindi na tayo dapat mamatay o muling mamatay sa ating mga kasalanan. Mamuhay sa ating mga kasalanan. Sa verse 10, sabi dito, for in that He died unto sin once. Isang beses lang siya namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya dapat, sabi dito, but in that He liveth unto God. Na dapat tayo ay mamuhay. Diba? Siya'y nabuhay. Siya'y namuhay saan? He liveth unto God. Likewise, sabi sa verse 11, sabi dito, likewise, reckon ye also yourselves to be dead. Ito po yung sinasabi natin kanina. Unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Pag sinabing reckon, consider, tignan natin, examine natin. Tingnan natin yung sarili natin. I-consider natin. Likewise, sabi diyan, consider mo, tignan mo, na dapat tayo, kagaya ng Panginoong Jesucristo, sabi dito, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin. Na ito, yun dapat yung ating paningin, yun dapat yung ating nasa puso, yun dapat yung ating desire. Na ano? Mamatay, indeed. Mamatay nga sa ating mga kasalanan. Yun po yung sinasabi po ni Apostle Paul, mga kapatid. Yan, pag sinasabi natin, pag tinuturo natin ito sa baptism, hindi natin na ipapaliwanag ng maayos na talagang dapat tayong mga ligtas ay dapat mamuhay na ng may kabanalan. Yung first step of obedience na tinuturo po natin, mga kapatid, ay hindi lang siya basta baptism. It is a picture of Christ's death and resurrection. And how the Lord na siya'y nabuhay muli, na dapat tayo din mamuhay kasama ng Panginoong Jesucristo na may kabanalan. Ano po? Kaya sa atin, mga kapatid, it is a reminder sa atin bilang mga matatagal na dapat tayo ay patay na sa ating mga kasalanan. And it is also a lesson sa mga bagong ligtas na na dapat yun yung ipinapamuhay natin. Buhay na kasama ng Panginoong Jesucristo. Buhay na nasa ilalim ng kalooban ng Panginoong Jesucristo. Buhay na malaya na sa kasalanan. Amen? So sabi dito sa verse 12,
Let not sin, therefore, reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Sabi diyan, huwag niyong nawang hayaan na yung mga kasalanan ang mamuhay sa atin. O kumbaga maging mag-reign, maghari sa ating sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Sabi diyan, let not sin therefore reign in your mortal body. Diba? That ye should obey it in the lust thereof. Na makita sa atin mga kapatid, sinasabi po dito mga kapatid, na huwag nating hayaan na dapat immortify natin yan, yung ating mga kasalanan. Immortify yung mga kasalanan. Patayin. Alisin. I-cut off. Amen? Dapat meron tayong separation sa mundo. Gaya ng Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ang sinasabi doon? Diba? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, banal, acceptable unto God, which is your reasonable service. And therefore, sabi dito, and be not conformed to this world, but be ye what? Transformed. Tayo ay dapat mag-transform, magbago, by the renewing of your mind. Baguhin natin yung isip natin. Diba? Hindi lang yung babaguhin lang natin, hindi. Baguhin natin yung isip natin gamit ang salita ng Diyos. Yung mga principalities o yung mga katuruan ng salita ng Diyos, mga kapatid, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Diba? Sabi dito, and be not conformed to this world. Huwag kang, bagamat nandito tayo, pero huwag kang makigaya. Huwag kang mamuhay kagaya nila. Huwag kang mamuhay na parang kasama kanila. Kabilang ka sa kanila. Iba ka na eh. Iba na tayo eh. Ligtas na tayo eh. Diba? Yun ang identity natin sa Panginoon. At tayo ay mga ligtas na. Sanctification, mga kapatid. No? Na makita natin na ang sanctification, hindi lang yan kung paano tayo kumilos. Kung paano din tumakbo yung isip natin. Amen. Amen? And sa ating second point, ay to have piercing purpose. The first step of obedience, ano yung purpose niyan is to have a Christ-like quality. Pag sinabi natin quality, it is yung characteristics ng isang tao. Di ba? Yung kalidad o yung karakter niya, yung siya. Yung isang tao. Di ba? Yung pagkakakilanlan mo sa kanya bilang isang tao. Yung karakter niya. Ang isa sa rason, mga kapatid, kung titignan natin sa Colossians chapter 2, verse 6, ang sabi dito, sa verse 6, sabi dito, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Sabi dito, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Lumakad tayo kasama niya. Katulad ng what? Sabi dito, rooted and built up in Him. Pag sinabing rooted, ibig sabihin tayo ay lumalim, bumaon, at tumibay. Amen? Sa Panginoon. Diba, kagaya ng isang puno. Sabi nga ng Psalm chapter 1, verse 1, kung di ako nagkakamali, yung isang puno na
Ay, hindi. Sa verse 3, sabi diyan, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Sabi diyan sa una, and he shall be like, sa verse 2 nga, ano yung sabi doon? Ang sabi ng, but his delight is in the law of the Lord. Ibig sabihin, yung kanyang kasiyahan ay nasaan? Sa salita ng Diyos. Sa law. And his law that he meditate day and night, rooted and built up in him. Ibig sabihin, itong klase ng Kristiyano na ito ay ano? Malalim sa Panginoong Jesucristo. Malalim sa salita ng Diyos. Mahal niya ang salita ng Diyos. Mahal niya ang pananalangin. Mahal niya kausap ang Diyos. And sabi diyan, and in his law that he meditate day and night. And sabi doon, and he shall be like a tree planted by the rivers of water. Alam niyo po, ang isang puno na malapit sa ilog ay puno ng sustansya. Dahil malapit siya sa tubig. Dahil ang isang puno na malayo sa tubig, na walang tubig, manunuyot yan. Malalanta yan. Kaya nga ang isang Kristiyano, ang isang anak ng Diyos, na mababaw, shallow, sa salita ng Diyos, ang nakakalungkot, yung wala talaga ng salita, walang salita ng Diyos. Sabi diyan, magiging ano ka? Magiging dry ka. Mag-wither ka. 'Di ba? Sabi dito, kung babalik rin natin dito, sabi dito, kung tayo ay malayo sa salita ng Diyos, wala tayong salita ng Diyos, o wala tayo mismo. Hindi tayo namumuhay kasama ng Panginoong Jesucristo. Sabi dito, parang kung babalik rin natin yan, hindi siya nagbibigay ng bunga. Yung kanyang dahon, malalanta. At lahat ng kanyang gagawin ay hindi magpa-prosper. Kung ganyan tayo, kung nakita natin yan, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Reckon ye yourself, sabi ng salita ng Diyos. Tingnan mo yung sarili mo. Tingnan natin yung sarili natin. Malayo ba ako sa Panginoon? Rooted ba ako sa Panginoon? Malago ba ako sa Panginoon? Diba? Kasi sabi dito, kung tayo ay malago, tayo ay rooted, diba? We are built up in Him, sabi ng salita ng Diyos, para tayong puno na nakatanim, malapit, saan? Rivers of water, sa ilog, sa tubig, na siyang nagbibigay ng bunga, malagong mga dahon, na hindi nalalanta, and whatsoever you do it, shall prosper, sabi ng salita ng Diyos. Gaya ng verse 7, chapter 2 ng Colossians, rooted and built up and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Sabi nga dito, beware lest any man spoil you. Mag-ingat tayo mga kapatid. Ingat tayo. Through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, yung mga prinsipyo ng mundong ito, and not after Christ. Ang Panginoong Jesucristo, ano ba ang karakter niya? Faithful. Loyal sa salita ng Diyos. Diba? Na hindi siya nasisway. I remember the story nung siya ay nag-fast ng 40 days and 40 nights. Diba? Nasway ba siya ng kaaway? Hindi. Tayo makakain lang hindi lang tayo makakain ng isang araw eh. Nagkakainitan na tayo ng ulo sa isa't isa eh. Di ba? Nagkakataasan na tayo ng boses eh. Magising ka nga lang ng bigla eh. Masusungitan mo na kaagad yung nanggising sa'yo eh. Mainit na kaagad yung ulo mo eh. Yung ulo natin eh. Di ba?
Pero ang Panginoon, hindi ganon. Di ba? Nandun pa rin siya saan? Rooted siya sa salita ng Diyos. Established siya sa pananampalataya. Kaya that's why, mga kapatid, beware lest any man spoil you. Ingat tayo sa mga sinasamahan natin. Ingat tayo sa mga kausap natin. Hindi porke sinabi nilang Kristiyano sila, Kristiyano nga talaga sila. Hindi porke sinabi nila Baptist sila, Baptist nga talaga sila. Again, ang Baptist ay hindi lang yan pangalan, kundi yan ay practice. Ano po? Kaya, sabi ng Bible, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world. Yung mga prinsipyo, yung mga tradisyon. Diba po? And isa sa mga tradisyon na natin, yung happy wife, di ba? Happy life. Tradisyon yan di ba? Naging tradisyon na yan. Pero naintindihan natin na hindi pala siya tama. Ang tama ay happy Christ, happy life. Diba? Kung mapasaya natin ang Panginoon, di ba? Yun ang masayang buhay. Kung ikaw ay may bahay, di ba? Di ba? Masaya ang Panginoong Jesucristo, masaya ang tahanan. Diba po? For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So verse 10, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power, in whom also ye are circumcised with a circumcision made without hands. Yan, napaliwanag po natin ito po nung nakaraan. In putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Diba? So verse 12, buried with Him in baptism, wherein also ye are risen with Him through faith of the operation of God, who hath raised Him from the dead. And you, being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven all your trespasses. Alam niyo, pinatawad naman tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan Diba? Ang sabi ng salita ng Diyos, and you being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses. Mga kapatid, makita po natin sa ating buhay pananampalataya, hindi lang makita yung identity ng Panginoon sa atin. Hindi lang natin sabihin na, ligtas ako, kay Kristo ako. Hindi lang yun. Dapat makita rin sa gawa natin. Makita din sa kung paano tayo magsalita, kung paano tayo kumilos. Ang problema, mas masipag pa sa atin yung mga hindi ligtas Mas maganda pa magsalita yung mga hindi ligtas sa atin. Ang pangit i-compare, di ba? Ang pangit kung ikukumpara natin yung sarili natin sa mga hindi ligtas. Pero nangyayari. Yung mga tao sa labas, merong kusang palo. Alam nila yung gagawin nila. Alam nila kung paano maglinis ng bahay, maghugas ng pinggan, gumalang sa magulang. Di ba? Maging masipag sa loob ng bahay. Sipag mag-aral. Masipag magtrabaho. Yung iba sa atin, mga anak ng Diyos, sa bahay, tamad. Di marunong maghugas ng pinggan, di marunong maglinis ng tahanan, di marunong maglampaso. Ang gamit, yung vacuum. Kami dati, ang gamit namin, bunot. Kapag nakita ng lola namin na hindi makintab, kailangan i-floor wax po ulit namin yon.
Tapos hihintayin pa namin matuyo bago namin bunutin. Yung mga bata ngayon, gusto instant eh. Vacuum na lang eh. 'Di ba? Mop na lang eh. Yun na nga eh, may vacuum na nga sa bahay. May mop na nga sa bahay. Hindi pa mahawakan. Yung gripo nga, nasa tapat na nga natin, hindi pa tayo makapaghugas ng pinggan eh. Ano po? Hihintayin pa natin na magalit yung mga magulang natin bago tayo kumilos. No? Kaya minsan napapagalitan tayo, hindi lang minsan, madalas. Kaya madalas napipigilan tayo sa ating pagsisimba dahil kagagawan din natin eh. Dahil sa ating katamaran eh. At mahirap sumasagot pa tayo sa magulang natin. 'Di ba? Hindi nakikita yung karakterismo ng Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo nung sumagot siya sa kanyang mga magulang sa kanyang magulang at kapatid, nasa tama siya eh. Ginagawa niya yung kalooban ng Panginoon eh. Eh ikaw hindi. Wala tayo sa katwiran. Nasaan tayo? Nasa katamaran. Ano po? Hindi nakikita. Ayun ang problema sa atin mga kapatid. Sinasabi natin, Kristiyano tayo, anak tayo ng Diyos. Pero heto tayo, namumuhay saan? Sa kasalanan. Hindi nga tayo immoral, hindi nga tayo corrupt, hindi nga tayo nag-fornicate. Pero tamad naman tayo. Mayabang tayo. Diba? Palasagot tayo sa magulang. Ang sabi ng Panginoon, obey your parents. For this is right. Diba? Honor your father, your mother. Diba po? Yung mga simpleng kasalanan na, alam mo, wala namang malaki, maliit na kasalanan. Pero may mga kasalanan na mabigat ang kaparusahan. Yan ang maintindihan po natin. Yes, sa mata ng Diyos, ang kasalanan pantay-pantay. Pero hindi yung consequence ng kasalanan. Kaya wag nating maliitin yung mga kasalanan. No? Yung kayabangan natin sa isip natin, di ba? Na parang ang dating, tayo lang yung laging tama. Na wala nang mas gagaling pa sa atin. Na kapag pinagsabihan tayo, sumasagot tayo sa isip natin, ikaw nga ganyan Nagdadahilan tayo. Amen. Hindi man nakikita ng mga kapatid natin sa Panginoon, pero nakikita ng Diyos yan. Na binablock natin yung salita ng Diyos. Diba? Kinokontra natin yung salita ng Diyos. Again, hindi naman ang pastor natin ang nagsasalita Hindi naman yung salita niya yung ginagamit niya kundi yung salita ng Diyos. Kung kinokontra mo yung salita ng Diyos, hindi si pastor ang kinokontra mo. Kinokontra natin yung salita ng Diyos. Kaya nga dapat matanggal sa atin. Alam niyo po yung unang lesson natin na narinig sa camp, yung kasalanan, yung espiritu ni Herodias, yung kayabangan. Bakit kaya yun yung nauna? Siguro maraming marabang sa atin dito. Mayabang sa isip, hindi sa salita. Sa isip, mayabang tayo. Ayun yung mga kasalanan na hindi nakikita Pero kinakain yung laman natin. Kinakain yung pagkatao natin. Ano po? Aminin man natin o hindi, kasalanan yan mga kapatid. At yun yung mga kasalanan na dapat patay na kasama ng Panginoong Jesucristo. At hindi na dapat natin ipinapamuhay
bilang mga anak na ng Diyos, bilang mga ligtas na, bilang mga binuhay na ng Panginoong Jesucristo. Na po, sabi dito, and you being dead in your sins, sa verse 13, and the uncircumcision of your flesh hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Sabi dito, blotting out the blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Alam niyo yung mga bagay, sabi diyan, blotting out the handwriting of ordinances. Yung mga ordinances that was against us. Yung mga bagay na, kumbaga sabi diyan, which was contrary to us and took it out of the way. Kumbaga inalis ng Panginoon yun eh. Yung mga magiging hadlang sa atin. At sinabi ng Panginoon, nailing it to his cross. That's why sabi ng isang awitin, nail it to the cross. Get it under the blood. And then, drown your pain. Ito na naman tayo, no? Mahirap mag-iba-iba na naman tayo, no? Anyways, kung alam niyo yung kantang iyon, diba? Paalala sa atin yun, mga kapatid, na kung ang Panginoon, sinama niya yung mga bagay na ito na makakahadlang sa atin, ganun din dapat tayo. Let us nail it to the cross. Diba? Yun ang sinasabi po ng salita po ng Diyos. And having spoiled principalities and powers, He made a show of them openly, triumphing over them in it. So, makita sa atin mga kapatid, na tayo ay maging triumphant, maging masaya, maging matagumpay ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Yung mga kasalanan na sinasabi ng salita ng Diyos, 'di ba, sa atin, na ipinapamuhay natin, ay dapat patay na. Kasama ng pagkamatay ng Panginoong Hesukristo. Nailubog na, nailibing na. Huwag na nating hukayin. No, huwag na nating balikan. 'Di ba? Baliw lang yung naghuhukay ng bangkay. 'Di ba? Di tayo baliw, mga kapatid. No? Kaya mga kapatid, sana naman makita sa atin ang buhay na ipinamuhay ng Panginoong Hesukristo. Amen? Kung paano ang Panginoong Hesukristo namuhay ng may kabanalan, ganun din po tayo. Namuhay ng may katapatan, ganun din tayo. Namuhay ng loyal sa ating Diyos Ama, ganun din dapat tayo. Huwag tayong gumaya sa Israel na naghanap ng ibang Diyos-Diyosan. Na ang unang nilang ginawa nung paglabas nila sa Ehipto, gumawa ng golden calf. At doon yun ang pasalamatan. Di ba? Dapat hindi ganun, mga kapatid. Makita natin yung pagliligtas sa atin, kung paano ang Panginoong Hesukristo minahal tayo. Alam nyo, lagi natin, sabi nga ng ating pastor, di ba? Lagi natin i-preach ang gospel sa atin. Kasi doon natin ma-appreciate kung paano ang Panginoong Hesukristo naghirap para sa atin. Doon natin makikita na yung ating pamumuhay ng walang kabanalan is hindi siya masayang bagay. Na sinasabi natin niligtas tayo pero nandun tayo sa lugar na yon. Diba? Puno-puno tayo ng kasalanan, mga kapatid. Let us cleanse our heart. Diba? Let us purify our hands. Sabi nga ng 2 Timothy chapter 2 verse 21 and 22, diba? Chapter 2 ng
2 Timothy, verse 21 and 22. Anong sabi diyan? Anong sabi ng salita ng Diyos? Sabi niya, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor. Vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good works. O good work. That's why, let us purge, mga kapatid. Linisin natin, gaya ng paglinis sa ginto. Alam niyo po, ang ginto, kapag dililinis yan, sabi nga, di ba? Kung babasahin natin yan sa Malakay, nandun yan sa Malakay eh. Ang isang ginto o isang silver, dinadarang yan sa apoy. Pinipurge yan. Alam niyo po, ang isang ginto na pure, mga kapatid, malambot yan. Hindi yan matigas. Kasi kala natin matigas ang gold, di ba? Meron lang yan sinasama para tumigas. Pero ang gold, kapag pure yan, kapag walang halong ibang substance yan, sobrang lambot niyan. Kaya mo yang paglaruan sa iyong kamay. O kumbaga, parang clay na pwede mong pindot-pindutin. Ganyan ang gold, mga kapatid, na yung pure gold. 'Di ba? Yung walang halong ibang substance na magpapatigas sa kanya. Ang sabi diyan, if a man therefore purge himself from this, kumbaga, kaya tayong ihulma ng Panginoon eh. Kung tayo i-purge natin yung ating mga sarili, magiging free tayo sa any substance na hindi dapat. 'Di ba? Yung kumbaga mga madudumi, yung mga buhangin, mga bato, 'di ba? Kaya tayong i-mold ng Panginoon. Kaya tayong gamitin ng Panginoon. Sabi nga diyan, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use. Kung saan ka gusto gamitin ng Panginoon. O, dito ka, pangtakip. Ang mahalaga, ginamit ka ng Panginoon. Di ba? Whether you are doing, kumbaga, yung simple things sa Panginoon, ikaw yung nagmamap, ikaw yung nagpupunas ng upuan, nagpupunas ng electric fan, di ba? Tagapatay ng aircon, tagalinis ng aircon, taga-maintenance ng piano, computer. Mga kapatid, para sa Panginoon yan. Kung diyan ka ginagamit ng Panginoon, magpagamit ka. Magpagamit tayo. No? Sabi diyan, purge himself from this. Sa verse 22, anong sabi? Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Mga kapatid, makita natin yung Christ-like na characteristic, di ba? Is makita po natin na ang ibig sabihin niyan yung meron tayong kagaya ng Panginoong Yesukristo na karakter. Kung paano siya mag-isip, his thinking, kung paano siya magsalita, di ba? At kung paano siya kumilos. Gumawa. Ang Panginoon, masipag ang Panginoon. Wala pang araw, nananalangin na siya. Hanggang saan? Siya ay gumagawa hanggang gabi na palubog ang araw. Ano po? Ganyan ang Panginoon. Na nagre-reflect sa Kanya yung nagre-reflect sa atin yung Kanyang pag-ibig, yung Kanyang pagpapakumbaba, at yung Kanyang righteousness o yung Kanyang kabanalan sa ating buhay araw-araw. Again, mga kapatid, sa ating pagtatapos, the purpose of Christ's piercing is for us to have the identity of Christ
and the life of Christ. Yung identity ng Panginoong Jesucristo at yung buhay ng Panginoong Jesucristo mag-reflect sa atin. Sabi di ba ng awitin, do they see Jesus in me? Do they recognize is your face? Do, ano yun? Sabi dito, ito na naman tayo, no? Hirap eh. Ayan, sabi dito, do they see in the beninging? Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Ito, sabi dito, do I reflect who you are? Yung buhay ng Panginoong Jesucristo. Thus the life of Christ reflect in us. Mga kapatid, masasabi ba na, ay, yung si Brother Gerald, nakita akong Panginoong Jesucristo sa pamumuhay niya. Masasabi ba ng ibang tao sa iyo yun? Ng ibang mga kapatid mo sa Panginoon? Eh, may isip pa lang natin, wala eh. Hindi eh. Diba? Yung may isipin pa nga lang ng mga kapatid, hindi nga nakikita ang Panginoong Jesucristo sa buhay niyan eh. Diba? Kaya ang purpose ng Panginoon, hindi lang para magkaroon tayo ng bagong identity o bagong buhay, hindi lang mamatay sa ating mga kasalanan, bagkus makita rin ang buhay ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Na mag-reflect ang buhay ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Sabi dito, do I reflect who you are? Na nagre-reflect ba yung buhay natin kung paano ang buhay ng Panginoong Jesucristo? Nakita natin sa salita ng Diyos. Di ba? Sabi dito, in the way I choose to be, do they see Jesus in me? It is a good challenge sa atin mga kapatid. A challenge that na makita, a challenge na magawa natin sa awat biyaya ng Panginoon. Again, sabi ng awitin, do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Di ba makita? Ay, kaya pala ang bait mo kasi Kristiyano ka eh. Ay, kaya pala ang bait mo kasi ka pala, Christian ka pala. Ay, kaya pala ganyan ka kumilos. Kaya pala ganyan ka magsalita, Christian ka pala. Narinig niyo na ba yun? May nagsabi na ba sa inyo nun? Kung wala pa, i-recon natin yung self natin. Di ba? Kasi kung wala, ibig sabihin, hindi ka pala, yung itsura mo, hindi pang Kristiyano. Yung salitaan mo, hindi pang Kristiyano. Yung pag-uugali mo, hindi pang Kristiyano. Ay, Christian ka pala, bakit ka ganyan? Di ba? Ba't ganyan yung ugali mo? Ba't ganyan ka magsalita? Bakit ganyan ka mag-isip? Ganyan pala yung Kristiyano. Ang pangit, di ba? The reason why the Lord Jesus Christ died for us is para makita yung napatay na tayo sa ating kasalanan at meron na tayong buhay na dapat ipinapamuhay na kagaya ng buhay ng Panginoong Jesucristo. Yan ang purpose, mga kapatid. Kaya nga crucified eh. Not I, but Christ. Hindi yung sarili natin ang makita. Kundi ang makita sa ating buhay, ang Panginoong Jesucristo. Amen, mga kapatid? Sa ating pagtatapos, mga kapatid, the purpose of Christ's piercing is for us to have the identity of Christ and the life of Christ. Let us go back again sa fundamentals, sa gospel ng Panginoong Jesucristo. Amen? So yun lamang po, piercing purpose, the first step of obedience. Number 1 point is to have a Christ-like identity.
And last is yung to have a Christ-like quality or characteristic. Amen? Amen. So tayo po manalangin, tayo po magpasalamat sa ating Panginoon. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa pagkakataon nito na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa reminders. Salamat po sa lesson. Bagamat, Lord, alam na namin to, Lord eh. Pero hindi nakikita sa buhay namin. Pinapaliwanag namin ito, Lord, pero hindi naman nakikita, Lord, sa buhay namin. Kaya, Lord, kung meron kaming kakulangan, nakikita mga bagay na neglect namin itong salita nyo, itong katuruan na ito, ay ipagpatawad nyo nga po na makita namin na patay na rin kami sa kasalanan kung paano kayo namatay para sa aming kasalanan. At yung buhay na inyong ipinamuhay ay makita rin sa amin, Lord. Kung paano kang nabuhay, Lord Ama, na hindi na namatay, ganon din kami, Lord. Huwag kaming bumalik. Huwag na kaming bumalik, Lord. Huwag na naming hukayin yung inilibing na naming old sinful namin na buhay, Lord. Help us, Lord. At dalayan ko, Lord, na samahan niyo nga po kami sa aming pamumuhay kasama po ninyo. Dalayan ko, Lord, na bigyan niyo kami ng kalakasan at matibay na paninindigan laban sa aming laman, Lord. Salamat po. Patuloy, Lord, kayong siyang maitaas at mabigyan ng kapurihan. Sa salita niyo na aming narinig, tunay nga po na ang salita niyo ay mayaman. Lalo sa katuruan. Kayong siyang maitaas, ito po yung aming samot na langin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.